Morning guys! Welcome uli sa YouTube channel namin ni Papa Bitsayan. Last day na namin po dito sa rinintahan namin na kwarto. Mamayang tanghali yung uwi namin. So, yan, nakaligo na po kami. Tapos, nakanda na po yung gamit ko na dinala dito. Yung iba hindi ko naman dinala nandun sa school. Tapos, yung mga bata, hinayaan muna na hindi sila gisingin ng maaga dahil mamayang after lunch pa yung service namin. So, kami naman is nagligpit-ligpit na dito bago umalis. Yan, inaano ko lang po yung cellphone ko. Baka na naman tumba. Tuwalya ko. Galing pa lang ako sa baba. Nag-cup noodles tayo. Tapos, ayun, mayroong nagsabi na pinapapunta na ako doon. Interesting na gising na. Igpitin na natin po yung mga dapat igpit. So, ayan, sulit din po yung pagod natin. Kahit medyo nag-aalangan tayo dito magpunta dahil yun nga, puyat, pagod, worth it naman dahil dalawa po yung champion natin, yung first category at saka second category, DLC elementary at saka DLBC ng high school. DLC ng CIS, DLBC ng GJFS, Gabriel, sila Sansan. Sila po yung nagdala ng corona, nagdala ng mga medal. Hindi namin inaasahan na ganun talaga yung mangyayari. Bawi na bawi yung pagod ng mga bata. Kahit medyo mahal-mahal yung gastos, hindi na rin inisip dahil yun nga, uuwi po kaming panalo. At saka, proud po ako dahil hindi ko inaasahan na makakaabot po tayo ng karkar. Tapos, si Jing sa Argao po sila. So, malapit-lapit na po yung Simala. At iso niya, alam ko na po yung papunta ng, Simala. Kasi kasunod, Karkar, Simala. Tas Argao. Basta ganun. Alam ko na. Kayang-kaya yung biyahe. Basta madaling araw ka lang po aalis. Papunta dito sa sa Karkar. Kasi sinerch ko, nasbasa ko, Karkar Simala. Sabi ko malapit na pala dito yung Simala. So, naalala kita, Ate Sunya. So, yan. Yun nga, masaya po tayo na nakaabot tayo dito sa Karkar. Sa una naman, nakaabot po ako dito sa Karkar no may alaga pa po ako. Pero, yung naabot ko nga, doon sa simbahan ng Karkar, hindi ko matandaan, basta doon kami sa simbahan ng Karkar na pinagshootingan nila Catherine Bernardo at saka ni sino ba yun? Catherine Bernardo, Daniel Padilla, yung pelikula nila na buwis dyan si Catherine na tinatawag po siyang si Mikay, na doon sa lugar na maraming litson dahil yung pamilya sa pelikula ni Mikay, ni Catherine Bernardo is naglilitson. Siguro dito na yun, dito. Kasi nasa po kami lugar, nasa public market ng Karkar. At yung pinag provincial mitan sa Ubal, malapit sa Karkar, Karkar public market. Tapos yung inistihan namin dito sa Green Hills Catalina, Green Hills San Fernando School. So, bali, pag alis namin, may papalit dito, taga CIS din, kasi bukas din po sila, yung show nila, folk dance, mga cultural, dito sa San Fernando. Mabuti sila dito kasi sa Fernando. Tapos, dito sa iniistihan namin, medyo malayo pa sa pinagsyuhan, doon sa
Karkar Complex. Medyo malayo po biyahe. Sumakay pa kami ng sidecar. 50 pa po yung pasay. So bali-balikan 100. Naka-apat kami pabalik-balik dito. Siyempre doon po yung show. Yun, mga isang oras pa yung biyahe. Galing Karkar Complex papunta dito sa Green Hills, San Fernando School. Tapos sila Sansan sa academy daw sila, hindi ko alam kung saan academy yun. At nauna si Sansan makauwi kagabi pa sila nakauwi ni Sansan. Sobrang pagod yun ni Sansan kasi sila po yung inano po nila yung mga delegates na dumating. Sila po yung nag-entertain at tinugtugan nila. Nandun sila sa gilid ng kalsada, super init. Sila po yung bali nag-entertain. Po sila, sumayaw pa din. Sayaw sila sa kalsada na hanggang umpisa alas 3 tapos hanggang mga alas 5. Yung mga DLC namin, hindi na namin pinasali. Pinauwi na namin dito kasi mga pagod na po yung mga bata. Yung mother nila is hindi na nadodrawing yung mukha. So kami, bali, sumunod na din. Tapos, inano muna sila kagabi, pinasyal. Libre ng principal ng CIS. Libre po sila, pinasyal yung mga bata. Gabi, pupunta sila ng Naga. Sa Naga. Doon sa boardwalk. Ipinasyal po sila. So, bali, kami, dalawang nanay yung naiwan sa room. Tinutulugan nila kami yung bantay. Tapos yung ginawa ko naman is, nag-ipon ng tubig doon sa CR ng mga bata, yung malaking drum, kasi may agas. Sinamantala natin na may agas. Hanggang sa makadarating sila mga alas 10 pasado, nakapuno tayo ng drum. Siguro ngayon wala namang tubig. So, ayan, magliligpit na tayo sa ating higaan. Kasi merong papalit dito. Taga-Katmon pa rin. Yung kasama kong dalawa is nandun pa sa baba. Nagkakape pa sila. Ako, alas 4 pa lang ng madaling araw nagising. Kasi gusto ko nang maligo. Kaso lang is naghintay tayo ng agas. Kasi yung may-ari, hindi pa nagigising, naghintay tayo na magising para mabuksan niya po yung tubig. Yung sobra natin na pagkain, yung baon ko galing pa doon sa Katmon, hindi na uubos. Tas marami pa ako doon mga snack ng mga bata. Tas hindi tayo nakakain masyado ng kanin kasi puro biskwit, tubig yung inano ko kahapon dahil ang sobrang init. Tapos hindi ka naman makakabili ng pagkain dahil napakamaraming tao. Tapos siyempre yung mga bata, nakaalalay kami talaga, kailangan nila ng tubig dahil sobrang init nga. Ayun, nakita kami ni Jing. Tapos tanong si Jing kung uuwi na kami. Sabi ko, uwi na kami. Kasi sila po yung huli na parin nila kahapon, pero siguro ngayon yung din nila, paligsahan doon sa Argao. Ewan ko kung sa Argao yung nila, hindi naman dito sa Karkar Complex yung gaganapin yung mga event nila. Sa Karkar Complex lang po sila para nagtipon-tipon, nagpakilala. So yan, inintay ko yung kasama ko. Yung kasama nandun pa sa baba, nag-chika-chika pa sila. Yung power bank ko, baka makalimutan.
Uwi po kami na may mga medal ng mga bata. Oh my gosh. Dito po sila. Tapos sa taas meron pa yan. Ang ganda ng bahay. Pag umalis kami dito, doon dati, pinaka fish pan daw yan. Ang luwag ng bahay dito. Sayang walang nakatira. Apat yung kwarto kasi ay hindi pala. Isa, dalawa, tatlo, apat, anim. Oh, apat, anim, pero yung bali kwarto daw dito, yung apat. Kasi apat yung mga anak. Tapos may mga pamilya na, tapos lahat nandoon na sa labas. Basta may pamilya na daw. Yun yung pagkakalam ko. So, bali, kaya naiwanan tong bahay. Tapos, merong history po. Hindi ko lang alam, pero masasabi kong sayang. So, ang ginawa na lang po ng may-ari dito na babae, siya po yung nagmamanage. Meron po nagsabi sa kanya na paupahan mo na lang. So, ayan, depende lang sa kwarto. Yung kwarto dito, 500 per day. Pero yung sa amin, hindi naman aircon. So, nakatawad po kami. 400 na lang. 400 na lang. Kasi electric pan lang. Yung bali, may aircon. Yun nasabi ko na 650 yata yun. Pwede rin maging 600 ganun. Sapa sila sa baba. Alis na po kami. Si katong bata siguro si anak ni Glit, cellphone. Nasa bangko. Uli na. Salamat. Luwag ang kundi rin, no? Mga bakanting luti, luwag. Plano palit diha. Mapalit ta diri. Kay para di na ta magpliti-pliti. Sayang nga ang balay no pagway kwan. Nagpuyo. Yan po yung nirintahan namin. Asa? Tindahan? Dili man. Kay wala na may kwarta. Naluyan ang among bulsa. Guy, Ginoo. Mag-ipon na sad sunod na Sige, picture kay pagamutan na nato, paliton nato na labalay. Kanindot. Malapit lang sa school yung tulugan namin. Yan po yung bahay. Ayan. Tapos may malapit na tindahan.
eskwelahan. Yun, alauna pa daw dadating yung service namin. Medyo matagal-tagal pa yung paghihintay sa oras. Marami tayong bit-bit. Ayan. Po yung eskwelahan. Ayan. Catalina Lapos Omega National High School pala. Green Hills, San Fernando, Cebu. Ayan. Ayan po. Uli na ka, ma'am? Ay. Bago pa lang mo abot. Gising na yung mga kidus. Liligo na si Christine. Naligo pa, naligo pa. Naligo pa. Pagasa lang. Kompa. Alaw na pat service. Sibiraan din. Magato pa sila sa Sibira. Ito sa mo. Sa Sibira. Adi? Ilan? Alaw na patungkuan. Asa wala? Magkis. Sa Sibara. Sibira. Asa man ang Sibira? Aw igis kamo sa Sibira. Is daw sila para sa Sibira. Yung tanong, sino naman yung gagasto? Kami na naman. Yun lang.
is dito natin ilalagay. Yung hindi na suot. Yan, marami po akong meron dito binili na ampaw, chicharon. Salubong natin doon sa mga naiwan. Adi ka rin din yung suruluto ko. Suruluto nimo. Makakakuampat nga imo di dabagi punch. Pati lupad-lupad. So, ayan guys, uwian na. Nandyan na po yung isang bus, yung sinakyan ng mga folk dance. Sila po yung papalit dito. At yan din pa po yung sasakyan ng mga bata papauwi. Yung papalit dito ay sila Chandria kasi kasali yung anak niya ng folk dance. Yan, iwan ko kung nasaan po yung may-ari dito. Yan na po yung bus, pero hihintayin pa namin yung bus ng mga parents. Sa mga bata pa lang yan. Yan na po sila. Galing Katmon din, si Ais. Sila naman po yung makikipaglaban. Sana ganun pa rin. Manalo din po sila. Ayan si Joaquin. Pinisto ko na siya dito sa ano. Pero lumipat sila. Doon sila sa kabilang room. Pinisto ko sana siya dyan. Nilagay ko na yung foam niya kasi tapat ng electric pan. Kaso lang is lumipat. Kunti lang naman sila. 16 lang sila. Kaya pwede isang room lang. So, bali hihintayin po namin yung bus, yung para sa parents ngayon. Yung mga bata is nandoon na sakay na po sila sa bus. At ayan, pinasakay muna yung mga bata. So, bali hihintayin po namin yung sa amin naman, sa mga parents. Yung service namin, sasakay na po kami. Bye-bye San Fernando School. Nakasakay na po kami ng bus. So, bali, yung hinihintay po namin yung mga trainers dahil nagpunta po sila ng Simala. Paparating na po sila. Ayan po. Diyan po yung upuan nila. Yung iba is dito sa likod na yung mga kako-parents natin. Diyan sa likod. Ayan na lang po kami na iwan. So, dito na po sila. Mga trainers. Sige, kay maiwanan ka mo. Dagan jod. Mga laagan. Kervin.
Nag-ipis pag tubig. Nag-ipis pag Dito po tubig. kasi yung ano nila, room na inistihan yung sa amin dito sa mga bata. Kas dumating na din sila, makakaalis na po kami. Parents. Parents. Parents of trainers. Bye-bye! Yan, meron pong pumalit. Nagkakatpon pa yato. Katpon pa yato nga pulis. Minglanilya pa lang kami. Punto alauna yung oras. Tunnel. At ayan guys, nandito na po tayo sa Katmon CIS. Pero mauna tayong umuwi. Sila Chrislyn ano pa sila doon, mag-ipon-ipon ng mga ka-DLC niya. Hintayin pa po nila yung sir nila. Ako mauna na po akong umuwi dahil lubat na tayo, lubat. So ayan, nandito si Papa Bits, nagpasundo po tayo. Tapos si Christian na doon sa loob. So ayan, yung gamit ni Chrislyn dala natin. Kasi lalaban muna. Baka po tayo mapasama sa Sibira. Nandito na tayo sa bahay ulit. Back to barracks. Alas 4. Umalis kami doon is alas 12:30. Doon sa Carcarcia, San Fernando. Ngayon, kararating lang namin sakto alas 4. Yung mga bata is nandun pa sa eskwelahan. Pinapag-ipon-ipon pa sila ng kanilang mga coaches. At saka yung trainer nila. So kaming mga nanay, diretso kami uwi. Kasi maraming asikasuhin. Pagod yung pag-uwi dahil mainit yung biyahe. Tapos traffic pa. Nandito na si Christian, baka kasama na si Chrislyn. Init. Kontento sa biyahe guys. Kontento. Sansan nandito is nagpapahinga. Sabi ni Papa Bitsi inuubo daw. Kasi sabi ko nga nagreklamo yun dun sa sa karkar na masakit yung ulo niya. Yan na si Chrislyn.
Chrislyn. No. Hi. Ang puti na ni Chrislyn. Ang puti-puti na ni Chrislyn. Liburan kami ni Joe. Ha? Soft drinks. Mahila ang kami. Umunong kami heda na. Pagtudapitan may Jollibee. Munong ka mo? Umihi kami ni Rajuda. Aw, Tapos ni sama. libre ka mo yung pagkaon? Oo, pizza. Kasi nga, nabtan pa ka mo namon. Pag, sa kami, where pa ka mo aabot? Kami ni Kuan. Dente, Sophia, ako. Islam- Dinala, kami lang at tulo. Hi guys. Yan, sulit, Limiting sulit yung pagod ni Christine dahil nanalo sila ng kuya niya. Meeting daw madak. Niyan. Mag-announce. Yan po yung medal niya. Meeting? Meeting dayon? Sa ano na oras? Patawag pala. Ang tindayan. Mas pa ito kung saan. Ayan guys, nakatulog po ako. Hindi ko po namalayan. Tapos nagising ako. Madilim na po dito sa sa inihigaan ko. Gabi na pala. Alas 6 in punto na. Nakaidlip po ako. Itrinay ko lang po mahiga. So nakalimutan ko na nakatulog ako. Ayan, tingnan mo. Kasi kumakain ako ng dala ko kanina na snack. Mga biskwit. Binigay ko kila Papa Beach yung iba. Tapos kumain tayo ng ampaw. Tapos napahiga po tayo dito. Hindi ko namalayan na nakatulog po ako. Pagdilat ko, madilim na po dito. Tapos marami ng lamok na bumubulong sa akin. Ayan. Kasi kinuha ko yung shampoo kanina dito sa sa bag dahil naliligo si Sia. Ayun, tapos trinay ko pong mahiga. Nakatulog na ako, nakatulog. Pagdilat ko is madilim na, gabi na pala. So ayan, bukas ko na yan ihahabwa yung namin, mga labahan ni Chrislyn. Isang bag po yan, puro labahan yan. Tapos parang tahimik. Umalis pala sila Christian at saka Chrislyn Sia dahil gusto nilang magpunta doon sa Mandarin. Gusto kong magkape, walang kape. So kakain muna tayo ng biscuit ulit, tapos inom ng tubig. So yun, magpapahinga ulit. Iniisip ko yung labahan ko bukas guys. Ay nako, maalikabok yung ko dito. Kasi yung nakapisto dito si Papa Beach. Tapos yung yung bedsheet gusot. Bago po ako umalis nito, alam nyo namang na nakita nyo na naglinis pa ako dito. Bagong palit lahat. Pagbalik ko dito, gusot. Tapos amoy Papa Beach. Sabi ko, parang hindi ka naligo mula nang umalis ako. Sabi niya, hindi ko na siya naligo dahil walang maglalaba. So, tas tayo dyan. Oh my gosh. Namiss ko tuloy yung yung rinintahan namin na tinulugan namin. Namiss ko po yung ingay ng mga bata. Tas banding po ng dalawang nanay sa kwarto pag natutulog na kami. Namiss ko tuloy. Namiss ko yung karkar. So yun nga, iniisip ko pwede na pala akong magpunta ng karkar. Tiningnan ko yung mga nakakasalubong ko na bus. Meron pong nakasulat doon na regular trip pang Simala. Iniisip po ako dyan guys.
Dati nga yung mga trainer kanina nakapunta sila sa ano sa Simala. Sila lang, hindi naman po kami pwedeng sumama dahil yung mga bata. Pero may araw po dyan din na makakapunta tayo doon. Tapos naisip ko ngayon si Jing kung umuwi na din po siya or kung tapos na po yung ano nila. Yung provincial meet. Siguro 1 week yung sa kanila din, 1 week. Ito yung baon ko, ito galing dito, hindi na ubos. Tapos yung mga biskwit na ganito, marami po yung naipon natin dahil kinakain ni Creslin yung mga snack nila. Tapos meron din sila kanilang tinapay na snack. Tapos yung pananghalian saka breakfast nila na kanin yung ulam dinala ko dito. So si Papa Bix yung kumain. Tapos yung mga biscuit na ganito is nandyan kay Papa Bix. Kasi tamang-tama lang daw na pang pares ng kape. Tahimik yung bahay. Kasi wala dito si Ronald din. Doon na sa Mambaling. Nag-umpisa na naman yung trabaho nila. So, umalis si sila Christian. Sa Sansan nandun sa sa kwarto. Hindi pa kami nagkita mula nang dumating kami kanina kasi nagdiretso lang po ako. Tapos nagtalong lang pa ako kung nasan si Sansan. Sabi ni Papa Bis nandun sa kwarto nahiga. At yun, nakalimutan ko talaga na napaidlip pala ako napatulog dahil yung biyahe namin kanina sobrang init. Nakakapagod po yung init, tas traffic pa. Tapos nakita ko kanina na personal yung tunnel namin na pinasukan nung papunta kami ng Karkar. Dumaan kami sa tunnel ng Cebu. Tapos yung bridge ng Lapu-Lapu kanina ko lang napukusan dahil hindi ko yan titingnan ng mabuti pag sumasakay ng Osinjit. Dyan po dumadaan si Misilong. Kanina lang ko na nakita ng personal na araw kasi pag dumadaan dyan gabi hindi ko masyadong basta sa Lapu-Lapu City ganun, tulay ng bridge ng Lapu-Lapu City. Ayun na anuhan ko kanina, binabasa ko kung anong lugar po yung dinadaanan namin. Galing pala ng Karkar, tapos nagpunta sila ng kagabi, boardwalk ng Naga City. Galing pala sa eskwelahan ng San Fernando, parang pabalik sa papuntang Cebu. Yun nakita ko kanina yung park ng Naga City pala. Pagkatapos ng Naga City, yung nakikita ko lang po yung sign na lugar na Naga City, Manglanilla, tapos Cordoba. Ay hindi, Manglanilla, Cordoba po ba yung sunod, tapos Talisay. Tapos nakita ko kanina yung Talisay na nabahaan sa ilalim ng tulay. Nakita ko kanina, hindi ko pa lang noon na videoan kasi parang napatunga nga po ako nang matingnan ko. Kasi isa pa yan, tas mga bahay-bahay. So yun, was out talaga yung katabi ng ng sapa ng Talisay na yung portion na nabaha kasi sa ilalim pala ng tulay yun. Tapos yung mga bahay-bahay na hindi po na nagiba pero
na-wash out pero nasira po. So napaisip ako, yung pala yung nabaan na lugar ng Talisay nung magbagyong Pino. As in, nawala yung mga bahay talaga. Tapos iniisip ko, ang taas naman ng sapa na yun. Tapos umapaw. So grabe talaga yung nangyari na tubig na dumaan dyan sa Talisay. Kasi parang na panood ko yun na parang malapit na sa tulay yung tubig. Tapos kanina nakita ko nga, sabi ko sayang hindi ko na videohan. Tapos napaisip ko ang lawak pala ng napinsala ng na bagyong Pino nung ng mga taga Talisay na nasa malapit sila sa bridge ng Talisay. Hanggang ngayon is hindi pa na re-recover. Napaisip talaga, yung palang Talisay. Kasi parang nagulat ako pagtingin ko sa kasi mabilis yung takbo ng namin kanina, bus. Pag walang sasakyan sa kalsada, humihirit po siya, pinalalakasan na parang napapa sign of the cross tayo. At yun, laking natin saya na nakapunta tayo ng Karkar nang dahil kay Crislin at Sansan, na iniisip ko lang na kung kailan tayo makakapunta sa lugar na yan. So ayun, hindi natin nakalain na makarating ng Karkar ng ganoon kasaya. Sabi pa nga, pumunta kami ng Karkar na pagod, pero umuwi naman po kaming champion. Napakasaya po dahil nakakapag po tayo, nakakapag laag-laag, nakakapasyal na pwede na nating puntahan ng kahit ordinaryo lang na mga araw. Napakaluwag ng Karkar, guys, lalong lalo na yung market nila. Iba lang yung Karkar complex, yun, palaruan yan ng mga volleyball, baseball, kung lang po. Napakaluwag po niya. Tapos iba la po yung pinaka plaza, yung mga dadaanan lang po namin yung mga grupo-grupo na mga nagbabike, tapos nagja-jogging, mga marathon. Nandoon po sila nagkukumpul-kumpul po sa plaza ng Karkar City. Pati yung bukanan ng Naga City na park, para sa tingin ko is maluwag na paggabi sadyang dinadayo po yung Naga City. Tapos yun nga, doon ipinasyal yung mga bata, inilibre po sila ng principal po kagabi, kasi hindi mapakali yung mga bata. Pinarinig kasi na ililibre sila, pag nanalo sila ililibre. So ngayon, iwan ko lang si Crislin kung papasok, pwede na siyang pumasok bukas o papagpahingain lang muna. Isang buwan higit na lang yung ipapasok nila Crislin, dahil pagpasok ng March is magpo-fourth grading na. So sa pagkakadinig ko na ganun din, sabi ng principal, pag nanalo sila is accepted pa rin sila sa exam. At sabi ko nga, kinakailangan din na pumasok yung mga bata dahil parang naiiwanan sila sa mga lessons. Hindi naman nila kayang pamodulin dahil yung todo practice nila talaga is hindi na kayang magmumodule pa. Pagod na sila pag uwi. Tapos yun nga, usap-usapan kanina ng mga nanay, kasi lahat po sila talaga, yung mga membro ng DLC is na diet,
talagang pumayat sila kasi yung ano nga, yung isa ng nilang DLC is yung bass drum. Malaki po yan nung dyan po sila na discovered sa pagsali ng Playday, lalong lalo na si Chrislyn. Dyan po siya na nakita sa pagsali niya ng Playday. Tapos yung mga coaches or mga teacher na naghawak ng mga ganong mga sports, mga coaches, lalong lalo na yung naghahawak ng banda or DLC. Diyan po si Chrislyn nakilala nung sumali sa Playday. Sabi nga nang kumuha kay Chrislyn na ba't ngayon daw lang po siya nakita si Chrislyn. Tapos tinanong kung bago lang siya or transfer. Sabi ko naman transfer po siya pero grade 1 pa. Sabi ng coaches, ganun pala. Tapos nung makita si Chrislyn sa Playday, yun po, dyan po siya na-discovered na hindi na po siya tinantanan, pinasali talaga siya. Lahat po na nang sumali ng Playday, yun po ang naging grupo ng DLC. Tas yung mother nila medyo chubby yan, pero ayan, nag-diet, parang na-diet din. Tas puti po yan na bata din, tas medyo umitim din. Tas ngayon naiwan yung mother nila dahil kasali din sa folk dance na igaganap bukas naman dun lang mismo sa complex ng San Fernando, malapit lang. Tapos siguro uwi na sila sa 19 sa Friday po yung uwi daw nila. Tas yung nakapwesto na naman doon sa San Fernando is talagang municipality ng Katmon, nandoon hanggang sa high school. Iba-iba lang po yung ano nila, iba-iba yung ganap sa kanila. Parang sa tingin ko may mga athletes din na iwan ko lang kung ano po yung sport na sinalihan nila. So yung pumalit doon sa tinulugan nila Chrislyn, yung mga grade 6 na mga folk dance, pero halo-halo din kasi may naiwan din po na classmate ni Chrislyn na folk dance. Tapos yun nga, si Chrislyn inaano din po yun, pinapasalin din sa folk dance, pero kung nakasali yun baka may iwan din po kami, pero hindi nakakayanin ng bata kasi nga kahit nga nung mag-practice nahihilo na siya. Tapos si Sansan na yan, sabi niya na sumasakit daw yung ulo niya, siguro sa puyat yan, sa pagod, tas overpatig, kaya ganun. So ayan guys, bye bye muna, thank you for watching po, at magpapahinga ulit tayo pagkatapos natin kumain na biscuit. Ayan, proud po tayo na nakapunta po tayo ng Carter ng dahil kay Chrislyn at Sansan, dahil mga DLBC at DLC sila at pareho po silang champion. Yun po yung way na nakapunta tayo doon. So yan, thank you po, bye bye muna, thank you for watching, bye bye, God bless us all.